Hello po. So ngayon naman, ang content naman po natin para sa ngayong araw ay papaano po ba tayo mag-a-apply ng solo parent. Ano po? So, una po ay kung matapos na po natin yung mga requirements po natin, kasama na po dyan yung mga ipapanotaryo po natin, ay kukuha po tayo ng application form para sa solo parent. Ano po? Katulad po sa amin dito sa Binsons ay meron po kaming application form sa solo parents. Ano po? So, ganito po iyon. So, hihingin nyo po yan sa inyong mga pangulo ng mga solo parents sa bawat barangay po. Ano po? Particular po sa amin dito sa Binsons ay ganito po ang aming ginagawa. Kung saan ay pipil-upan nyo po ito at isasama nyo po ito sa mga ipapanotaryo nyo pong mga dokumento at ipapasa nyo po ito sa MSWDO na nakakasakop sa inyong bayan. Ano po? So, madali lamang naman po ang mga pipil-upan dito. Kung nakuha nyo na po itong form, ay ito po ay pipil-upan nyo. Nandito po yung mga information, application form for solo parent, nakalagay po yung case number. Number 1 po dito is yung identifying information. Kasama po dito yung pangalan ninyo, full name, date of birth, age, place of birth, at yung kasarian, educational attainment, civil status, occupation, religion, company, agency, monthly income, employment status, employment, contact numbers, kasama din po iyon. Kung kayo din po ay kasama sa Pantawid Beneficiary, checkan nyo po kung yes. Or kung kasama kayo sa indigenous person, check nyo po yung yes. Nandito na rin po kung kasama kayo sa LGBTQ+, checkan nyo po. Or kung kayo ay PW. And then, sa number 2 po ay yung household composition. Ano po? Lalagay nyo po kung sino po yung mga inyong beneficiary, yung anak po ninyo. Yung mga anak na 22 years old below, ano po, ilagay nyo po yung pangalan, yung inyong relationship, yung edad nila, yung kanilang birthday, maging po yung civil status nila. Kailangan po nag-aaral po ang anak. Ano po, you're not considered to be a solo parent kung hindi nag-aaral po ang iyong anak. Ano po, kailangan po ay nag-aaral lang yung anak at nasa inyong custody. Ano po, so ikaw mismo talaga nagpo-provide ng kanilang pangangailangan at wala pong ibinibigay na anumang tulong pinansyal ang iyong ex-partner. Ano po? So, sa number 3 po ay nakalagay din dito yung classification circumstances of being a sole parent, dahilan kung bakit ikaw po ay solo parent. Ano po? Ilalagay niyo po ito. Number 4 po, ano needs and problems of a solo parent. Mga kailangan problema ng isang solo parent. Ano po? Ilalagay niyo rin po iyon. Ano po, at panlima po ay ilagay nyo po yung in case of emergency, yung pangalan, address, relationship, at contact numbers. Ano po, huwag nyo pong kalimutan na ilagay ang contact numbers. Ano po, so nakalagay sa baba, I hereby certify that the information given above is true and correct. I further understand that any misinterpretation that may have made will submit to criminal and civil liabilities provided by the existing laws. In addition, I hereby give my consent to share the information above the member agencies to agency coordinating monitoring committee on solo parents. Ano po? So may pinirmahan po tayo dito yung application. So hindi po tayo pwedeng magsinungaling as a solo parent at maging mga signature po dito ay hindi po sila ano po. So before po kayo sumali dito sa solo parent, siguraduhin niyo pong talagang kayo ay solo parent. Ano po? So yun lamang po at maraming salamat po. Thanks for watching.